is the reason why the case was filed against the leadership in Congress, meaning specifically House Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico, and Majority Leader Manix Dalipe? Bakit hindi kasama yung iba? Kay Romualdez, dito kasi sa Congress, Karen, wala pong nangyayari dyan without the consent of the Speaker. Lahat yan may basbas ng Speaker. Ngayon, why si Zaldico? Si Zaldico ang last touch dito bago to naging enrolled bill. Pwede kasi yung technical working group, grammatical error, yung typographical error, pero not in, yung tagyan mo ng amount. Kasi that will alter the approval. So, Attorney Jimmy, in this case, what should have been done? Well, there are many things that could have been done. Number one is to just leave them blank. Because if it's left blank, that means that was what was agreed upon in the BICAM. Or number two, if you fill it in, ibalik po sa plenaryo. Attorney Karen, if I may clarify, Yes. no? A best example of a correction would have been if there was an amount there that, let's say, it says 100 pesos, and then they left out a zero, the staff could put in the zero to make it 1,000. I would still question that. But at least it's an actual correction. Pero for a blank to have an amount, that falls way outside the definition of a correction. So, from a legal standpoint, when you filed this case, what evidence are you relying on to prove that there is indeed a criminal act? Attorney Karen, no, this is very interesting even for your students, for law students ng statutory construction. This is the best example of res ipsa loquitur. No? The thing speaks for itself. The best example, I think, it will be landmark because it will show clearly that the custody of the document was with the people mentioned, the persons mentioned. It was in... Kaya siyempre, para hindi na magtagal doon sa Senado, tinira nila dito sa House of Representatives. And doon na lang nila linagay yung mga amounts. Doon nila nilagay. Representative Stella Kimbo recently said that filling in the blanks was ministerial because there was supposed to be technical staff that would fill it in based on computations. Meron po bang agreed upon computations at the level of the 19th Congress? Well, ganito yan, Karen. Tama naman siya, ministerial, no? Pero ito yung referring typographical error, yung error in spelling, hindi yung from zero, lagyan mo ng number, let's say 1, di ba? Or 3, or 5. Hindi pwede yun. Dapat kung zero dito, zero din dito sa kabila. Hindi pwedeng lagyan mo na ng amount yan. Eh dito, matindi. Zero yung total. Pagdating dito sa kabila, ginawa nila 241 billion, more or less, ang pinasok nilang projects. Tama ba yun? Sino ang nauna? Tapos sasabihin nyo, diversionary tactic. Aba. Hindi ho, usaping pondo yan. Kayo ho lang ang nag-counter. Ito, sasagutin niya ni Kong Bebot, pasok. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Tama. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Yes. Magandang hapon sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hi talaga naman. Oo. Nakalkal? Naku, eto na. Nagkabistuhan na ha. Meron hong balita rito. Yaman! Ng mga tutut. Nakalkal. BP Sara maabsuelto sa impeachment. Talaga naman. Dahil yung hinain nilang impeachment kay BP Sara, wala ho sustansya. Wala ho silang matinding ebidensya na nangurap nandurobo si BP Sara. Yun ho, sinagot na ng COA, sinagot na rin ombudsman. At ito, yung counter nila, kaya nilagay ang impeachment na yan. Ito dahil na booking nga yung BICAM. Booking sila dito. Nung na-booking na at alam na pinagpapaliwanag sila, meron silang panibagong istorya. Kumbaga sa pelikula, ito ay isang matinding pamas ba to o film show? Alamin natin yan. At syempre, abangan nyo sa dulo ng ating video. Interview ito ni House Leader Bebot Interview ito.
sa bilyonaryong channel, bilyonaryo news channel. Abangan nyo sa dulo ng ating video kung ano yung mga babanggitin niya. Meron sana akong ibibigay sa inyo na slide kaso wag na natin. Parang hindi ka... Oo, parang ano lang parang pag nagsalita, parang retarded na babae. Kilala nyo ba yon? Congresswoman yun. Medyo patabain. Patabain ho talaga. Pero wala ho sustansya yung mga pinagsasabi. Laban kay... Pero wag na yun. Baka, baka magbigay pa siya ng ng boto. Baka magkaroon pa ng boto yun kung may babanggit natin sa video natin. Dito naman tayo nakalkal yung yaman. Sino nagbalita niya? Siyempre si Robin. Alamin natin at bigyan natin ng reaction. Pero bago man yan, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan mga kasama. Kaya i-like nyo yung video at share. Eto na. Pasok natin yaman, Nino. Eto. Ang pag-uusapan, bakit si Vice President Sara ang inyong i-impeach? Yan. Kung unexplained wealth lang naman ang pag-uusapan, etong pamilyang ito ang dapat magpaliwanag. Ayon kasi sa Stolen Asset Recovery Initiative ng the World Bank. Nako, sorry December 5, 2023. Ito pala Ferdinand, ito na. Asset ang pag-uusapan dito. US value. 683 million. What? Country, origin, country of asset, Switzerland. Asset recovery stage, asset return. Aba, date of return? Nabalik na? Date of return, 2024. Case cluster. Kilala nyo, may mga pangalan dito Ayan Naku, ibalik na ata. Stolen Asset Recovery Initiative. Aba! Akala ba natin ipamimigay ito pag nakuha? Ito, alamin pa natin. Ferdinand and Imelda Marcos, Switzerland chapter. Nagkaroon sila ng 683 million US dollars o mahigit 39 billion pesos kung ating i-convert sa Philippine peso. Ayon pa sa post ni Sasrigando Sasot. Sandro Marcos, unexplained wealth na inimpeach nyo? Ulol, ganito ang tunay na magnanakaw. May statement mismo mula sa bangko na hindi justified ng income ng angkan mo ang salapi ninyo. Angkan mo yan, iho. Let me remind you, isang bank account pa lang yan. Kapalang mukha nyo, pinagbigyan na ulit kayong makabalik. Pero anong ginawa ninyo? Nangamkam ulit, wala na kayong mga kabusugan. Mga adik kayo sa pera at kapangyarihan. At lahat na napabalita din kasi na ang mga buwayang kongresista ay pasasabi na ang bank account ni Vice President Sara. Very good, very good. Very good, yung nabanggit dito, sana as soon as possible. Sige lang, ito muna, BP Sara. Ang yung milyong nakasunod sa'yo, o yung milyon na bumoboto sa'yo, 32 million, plus yung followers pa ni Tatay Digong, 50 million, ay nakasuporta. Ito muna, para lahat ng mga bakulaw, alam na, lipad-lipad na rin pag may time. Ayun ang sabi ni Aling Ledesma rito. Tuloy! Imbestigahan din ang engot lang ng mga buwayang kongresista na ito. Hindi bangat na-impeach nyo na si Vice President Sara? Ibig sabihin, nakakalap na kayo ng mga matitibay na ebidensya. Bakit pagkatapos lamang ng impeachment ay siya kanyo hahalughugin ang kanyang bank account? Ngayon pa lang kayo kakalap ng ebidensya. Ibig sabihin, nag-impeach kayo ng isang taong wala naman pala kayong hawak ng mga matitibay na ebidensya. Ang kakapal. Ayon pa kay Dare to Ask, first attempt, People's Initiative, para babuyin ng Constitution, tried to railroad the process, used ayudas to gather signatures. They wanted to delude the Senate. Hakbang ng maisog was born. People spoke up, so the politicians' initiative failed. And now, impeachment to remove the Vice President, railroad din. Ayuda ulit ang gagamitin.
they are after the destruction of the Vice President. Pero ngayon pa lang, they are already feeling the heat. Filipinos everywhere, sa mga probinsya man o Singapore, people's chant, Duterte, Duterte, Duterte. People are speaking up. The enemies are going to fail. Ang tagumpay ay sa taong bayan. In betweens, they have legislated the worst and most corrupt budget in history. Signed BICAM report with blank items. Railroad din. No Totoo yan. Oo, yung most corrupt na administration na nangyari sa Pilipinas. Eh, walang iba. Oh, panahon ngayon. Sino ba? Kita nyo, di ba? Una-una, nangako sila. Pag ako, iniluklok nyo, ang utang ng Pilipinas ay babayaran. Saan? Pag ako, ang niluklok nyo, ang bigas ay 20. Ang 1/4. Continuity. Para sa mga proyekto, ipagpapatuloy natin. Ang alin? Ang flood control. Marami. 5,005 project. Asaan? Yan. Yung mga pangako na, sabi nga sa kanta, napako. Pero, ang target dito, ubusin ng ubusin ng ubusin ng ubusin. Ganun lang kasimple. Nabanggit dito, pinaka-worst bakit nagkaroon? BICAM, pirmado, maraming blanco. Yan ang number 1 issue. Huwag nyong itapon, huwag nyong ibalik kay BP Sara dahil wala hong kasalanan si BP Sara. Tanungin nyo ang bawat iskinita. Tanungin nyo ang bawat kalye. Ang pangalan ng mga Duterte nangingibabaw. Mag-survey kayo na maayos. Huwag kayong magbayad ng Pulse Asia. Ay, ano ba yun? Pulse? Pulse? Yan ang mahirap. Nagbabayad sila di umano para i-pulse. Di ba? Eto, tuloy pa natin para maliwanagan tayo. Sige. Transparency, kinatayang pondo ng bayan, maraming pet projects at ayuda rin na siningit. Pinagsamant ang taong bayan. Yeah. People are speaking up. Cases and petitions are and will be filed. Their targets so far, Senate. Now, the Vice President at ang palaging inaabuso na taong bayan. Sino kaya ang susunod nilang target? Yun. At sa hindi nga maipaliwanag ng Marcos administration sa pagkabankrupt ng PhilHealth sa blankong BICAM na kanilang pirmado, talagang pantakip nila ang impeachment ni Vice President Sara na hanggang yung PhilHealth na pag-uusap dyan, di ba pinalabas nila na marami raw savings, 600 billion something o 600 million. Palagay natin 600 billion. Yun daw yung savings ng PhilHealth. Lumabas ang katotohanan, puro utang pala. Matapos makuha yung almost 60 billion. O 60 million. Ito na naglalabasan. Ngayon, wala rin silang paliwanag. Anong paliwanag na binigay nila? Nakarinig ba kayo ng paliwanag nila patungkol dyan? Kung hindi pa hinarang ng Supreme Court dyan, ubos yung 90 billion. Maliwanag sa maliwanag. Wala rin silang paliwanag. Ang panlaban nila ngayon, ito sa lumalabas na skandalo, impeachment. Mamadaliin ang impeachment. Yung port complaint ang ginawa nilang sandata, di umano. Pero, ang mga tao, alam na kung ano yung totoo sa totoo. Kaya, hindi nyo na maluloko ang ating kababayan pagdating sa usapin na ito. Ngayon, ang sabi, yung gano'n ng muka, nadidismaya daw. Kanino? Sa mga senador. O dito sa pinakamataas dyan. Si SP. Nadismaya raw siya kasi natatakot daw yung ganon. Baka daw pagdating ng araw,
talagang matakot ka kasi kayo yung nagiging boses para ma-impeach si BP Sara. 'Di ba? Kayo yung ginawang kasangkapan di umano. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga bumatikos at nagbigay ng hindi magandang tawag doon, ng hindi magandang patama kay BP Sara, wala na kayong botong aasahan. Galit na sa inyo ang ating mga kababayan. Kaya next time, bago-bago rin pag may time. Paano yan? Hindi ka naman nanalo. June 2, sisimulan yung proceeding. Hindi ka na ngayong representative. Ano mangyayari? Doon sa mga pumirma, na ipa-impeach si BP Sara, paano yan? Wala na kayong matatanggap na boto. Ano mangyayari? Meron pa bang mag-hearing dyan sa Kamara? Abangan natin mga kasama, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa panonood. Samantalang ito yung sinasabi rito, reklamo versus House member kaugnay ng 2025 budget. Kinwestiyon. Talagang kukwestiyonin. Ipapasa mo yung budget na yan, merong insertion daw na nangyari. Sige nga, mag-isip nga kayo. Ikaw na nagbabayad ng tax, gusto mo bang nakawin lang ng mga durobo yung binabayad mo na walang patutunguhan? Ibubulsa daw di umano? Gusto mo ba yun? Ito, pagpapaliwanagin natin. Tignan natin kung anong reaction na mabibigay natin sa kanila. Balita ho ito tignan natin Pinagdududahan ng mga kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte. Formal na inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Kaugnay ito ng mga alegasyong anomalya sa 2025 national budget. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ang mga blankong item na naging 241 billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Tama. Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inireklamo, kwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Gate pa nito. Hala. Ngayon, nagtuturo ka na, kuya? Oo! Hindi, hayaan mo kuya, sabi ni Speaker Pantaleon, ni Kong Bebot, nag-aano pa raw. Meron pa naman. Wait, there's more, ika nga. Tsaka wag ka magtuturo kuya kasi ibang usapan yun. Baka mamaya niyan, sa pagtuturo mo, ikaw yung bulgar na mga kasama mo. Ayan, sabi ni Aling Ninita rito. At alam, magaling to si Aling Ninita nagtatrabaho daw to sa sa house. Parang ano kaya trabaho ng ating Ninita doon? Tuloy. Totoo sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakitaan niya ng deliberate effort upang imislead o lituhin ng publiko at pagdudahan ang integridad ng Kamara. Tinanong si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Balik na tanong ni Dalipe, bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget? Dagdag pa ni Dalipe. Alam mo na. Kasi hindi nyo nga pinapansin mga kalaban nyo sabi ni Aling Madrigal dito. Pansinin nyo, yung Senador Marcoleta, tinanggalan nyo ng committee. Tapos papatidin nyo pa yung hindi nyo kaalyado. Wow! Ano magiging isip-isip? Basta kaalyado nyo, okay sa inyo, good sa inyo. Pero pag hindi nyo kaalyado, yan ang sabi ni Aling Madrigal, tayo ay nagbabasa lang. At saka huwag ka magtuturo, kuya. Ang kulit mo, turo ka ng turo. Diretso. Hindi gawang mali ang aprubahan ng 2025 General Appropriations Bill pagpo sa isang constitutional duty ng Kongreso.
Binigyang diin din itong hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente para sa final approval. Hindi nga masama ang pagpasa ng GAA, kuya. Ang masama dito, yung BICAM report, bakit may blanco? Pagdating nung pinasa ng GAA, napunuan, napasukan di umano ng 241 na nakita ni Kong Bebot at ni Kong Unghab. Bakit ganun? Kuya naman, isip-isip din. Hindi naman aalma yung mga yan kung walang nangyaring pagpapasok, nalagyan ng amount na ganito, merong mga ganun-ganon. Hindi sila magkakaroon ng ganyang pagpapail ng kaso. Doon pa lang sa BICAM na yon, meron na nakitaan. Hindi naman simpleng usapin yan eh. Budget ho yan sa 2025. Ngayon, trilyon ang usapan dito. Di ba? Kaya nga nung minadali, hindi nakakuha ng kopya yung mga miyembro, nagsiawit na nga eh. Nagsikanta nga yung mga bayan-bayan eh. Lalo na si Ul, nagsiawit sila, nagkantahan. Sino nilaglag nun? Kayo-kayo rin. Kumanta rin yung babae, taga Marikina. Ang ganda ng kanta, dire-diretso, may blanco. Pero daw, nagawa ng paraan. Yun ay isang ebidensya na umamin. Nagpasalamat pa nga si Kong Bebot dun eh. Di ba? Salamat at umamin. Ayun. Isip-isip pa. Eto. Tuloy natin ng konti. Naninindigan din ng isang miyembro ng BICAM na walang iligal sa nangyaring pagpasa ng budget. I-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako tatanungin nyo, ito po ay klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Diversion daw. Sino ba nauna? Sino ba nauna? Nakita nyo? Doon ba sa pagpapatawag nyo kay BP Sara at pagpapa-impeach nyo doon sa mga chief of staff niya at yung mga empleyado ng OBP ay ano sa tingin nyo, kuya? Ano sa tingin nyo? Tama ba yun? Sino ang nauna? Tapos sasabihin nyo, diversionary tactic. Aba. Hindi usaping pondo yan. Kayo ho lang ang nag-counter. Ito, sasagutin niya ni Kong Bebot, pasok. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Tama. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Rosa Licos, UNTV News and Rest. Di ba? Ito, sa Billionarium Channel, mas maganda. Interview ito eh. Andito yung, alam nyo mga kasama, lagi kong sinasabi PDP line na lang muna ang endorso natin Wag na muna tayo magsama ng hindi Pero eto PDP line, ipasok nyo si Attorney Vic Rodriguez Pero yung iba muna ayoko munang Tama nga yung sinasabi ng kaibigan natin na isang vlogger din. Hintayin muna natin yung tamang anunsyo. Kasi sa kagustuhan natin, baka mamaya ibang kulay rin ang kagustuhan nila mabudol na naman tayo. Eto Kong, sabi niyo, the four-pronged House leader get payback for impeachment. Yun. Tingnan natin Documents when it comes to the BICAM report. BICAM report, ito inamin na ni Congresswoman Kimbo. Yun? Na talaga mayroong mga blanks doon sa report. Ngayon, nung pina-approve yun sa plenary, karon pa rin may blanco. Inaprubahan. Now, bakit pagdating doon sa printing, nagkaroon na ng amounts? Pagdating sa Malacanang, may amount na. So, the Article 170, the basis for this complaint, says that those who without authority alters or makes insertions Changes the meaning. or changes a bill or resolution that is pending or approved by Congress is liable. But in this case, wouldn't it be an implied authorization kung inapprove yung blanco? Pwede kasi yung technical working group. So, grammatical error, yung typographical error, pero not in yung
lagyan mo ng amount. Kasi that will alter the approval. So, Attorney Jimmy, in this case, what should have been done? Well, there are many things that could have been done. Number one is to just leave them blank. Because if it's left blank, that means that was what was agreed upon in the BICAM. Or number two, if you fill it in, ibalik po sa plenaryo. Because Tama. it is very simple. I hope everyone understands. It's very simple. The plenary, in both houses, have to see the bill before it goes and to approve it and to ratify Oh, it before tama. it reaches the office of the president. And Speaker Bebot, you were former Speaker of the House. Has it ever happened during your term na meron kayong BICAM report na may mga blanco? No. Even before me, hindi po nangyayari yun. And based on the rules, House rules of Congress, is it allowed to have blanks in the BICAM report? Hindi po. Bawal. You were a member of 19th Congress, and assuming that you also attended the budget deliberations, wala po bang nakapansin na may blanco? Dito sa kaso na to, medyo walang nakapansin. No? Basta tumuloy-tuloy yung approval ng bill. Paano po nangyari yun na walang nakakita? Or kayo po, were you part of the budget deliberations? Hindi po. Hindi kayo bahagi nun. Pero, di ba pinapa-approve yan sa plenary? So, hindi ba pinapakita sa members of Congress kung ano yung ina-approve nila? Ang nangyari dyan, bago sinalang doon sa plenary, nag-email yung leadership in every congressman ng kopya ng BICAM report. May nakalagay talaga doon blanco. Nung una, hindi ko pa napansin. Hanggat nung napanood ko si former President Duterte and Congressman Sid Ungab, na diniscuss nila yung merong blanco. So, ang ginawa ko naman, I called my office. Pina-check ko, totoo naman talaga. Meron. But nonetheless, naka-approve po ito, nakakuha ng approval sa Congress. So, does that correct that issue? Or what is the effect of having this being approved by plenary? In-approve kasi yung BICAM report as yung may mga blanks. Mga 12 yata na blanco yun. So dapat, pagdating sa enrolled bill, ganun din. May Blanco dapat. Blanco rin. Oo. At sino dapat ang mag-fill ng mga blanco? Dapat ibalik nila sa plenary para aprubahan ulit. Kung pagkatapos i-fill up. Dahil hindi naman authorized anybody except Congress para maglagay ng amendment doon sa bill. Kung dati po never nagkaroon ng blanco sa BICAM report at hindi rin to allowed ng House rules, bakit po in this case, this time, nagkaroon ng mga blanco? Ito yun, Karen, no? Sobrang garapal na talaga yung sistema ngayon. Kahit alam nilang crime ito, tuloy pa rin sila. What was the intention para iwan ng blanco? Dahil ayaw nga pumayag nung una, ayaw pumayag ng Senado eh. Doon sa mga gusto nila mangyari, ganito kalaki yung akap. Tapos, siyempre sa Constitution nakalagay doon, kailangan yung budget ng education, talagang yun mas mataas sa lahat. Dito, mas mataas yung budget ng DPWH. So doon pa lang, may problema na kaagad. Kaya siyempre, para hindi na magtagal doon sa Senado, tinira nila dito sa House of Representatives. And doon na lang nila linagay yung mga amounts. Doon nila nilagay. Representative Stella Kimbo recently said that filling in the blanks was ministerial because there was supposed to be technical staff that would fill it in based on computations. Meron po bang agreed upon computations at the level of the 19th Congress? Well, ganito yan, Karen. Tama naman siya, ministerial, no? Pero ito yung referring typographical error, yung error in spelling, hindi yung from 0, lagyan mo ng number, let's say 1, di ba? Or 3, or 5. Hindi pwede yun. Dapat kung 0 dito, 0 din dito sa kabila. Hindi pwedeng lagyan mo na ng amount yan. Dito, matindi. 0 yung total. Pagdating dito sa kabila, ginawa nila 241 billion, more or less, ang pinasok nilang projects. Attorney Karen, if I may clarify, Yes. A best example of a correction would have been if there was an amount there that, let's say, it says 100 pesos, and then they left out a 0, the staff could put in the 0 to make it 1,000. I would still question that, but at least it's an actual correction. Pero for a blank to have an amount, that falls way outside the definition of a correction. So from a legal standpoint, when you filed this case, what evidence are you relying on to prove that there is indeed a criminal act
Attorney Karen, no, this is very interesting even for your students, for law students ng statutory construction. This is the best example of res ipsa loquitur, no? The thing speaks for itself. The best example, I think, it will be landmark because it will show clearly that the custody of the document was with the people mentioned, the persons mentioned. It was in their control. The persons mentioned meaning the accused in this case. Yes. Kasi po, this was printed in the House of Representatives, in their custody. After all of the processes, bago po umakyat sa presidente, dyan po pinrint yan. And they were the only persons with the authority and with the physical presence of themselves or their staff na maaaring na ilagay yan. The thing speaks for itself. And what is the reason why the case was filed against the leadership in Congress, meaning specifically House Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico, and Majority Leader Manix Dalipe? Bakit hindi kasama yung iba? Kay Romualdez, dito kasi, sa Congress, Karen, wala pong nangyayari dyan without the consent of the Speaker. Lahat yan, may basbas ng Speaker. Ngayon, why si Zaldico? Si Zaldico ang last touch dito bago to naging enrolled bill. And you know that for a fact po as a member of the 19th Congress? Opo. Kasi dadaan talaga sa Committee on Appropriations yan bago mo iprinta yan. So Zaldico, last touch dito. So hindi po pwedeng wala siyang kinalaman dito. And Majority Leader Manix Dalipe. Manix Dalipe, siyempre, siya yung nagkukumand doon sa floor. And yung Senate po, before it becomes General Appropriations Act, they also have their own Committee on Appropriations that meets with the Committee on Appropriations of Congress. O yung finance yata yun. Yes. Kanila, So, wala po bang kasama dito from Senate? Wala po. And what is the reason for that? Kasi yung BICAM report na lang yung dumating sa amin. Ngayon, yun na yung i-discuss dito sa plenary. And yung umabot po ba sa Senate, by then meron ng mga amounts? Or would you know, Attorney Jimmy? No, Attorney Karen, to be very clear, kasi this is technical, it's very confusing. Yung journals ng Senate show na pinag-usapan nila yan at pumasa yan ng blanco, clear po yun. Yung journals ng Congress, wala po, it's not published in the site, which they're duty-bound to do, pero wala po doon. Be that as it may, wala namang krimen pa rin kung blanco yan. Wala so pa rin krimen. It's their discretion. They can approve blanks. Yes, so wala pang problema from the Senate and even from the House nung blanco siya. Pero nung printing na, which was done at the House of Representatives, nung printing na, doon lang yung opportunity na magkaroon ng insertion. And therefore, that is the only time may crime. Nako. Would you say that this was done with the consent of Senate if they approve the report with blanks? Well, the reason why they're not joined here is because there's no evidence of that, no? Ang point lang po dito, yung sinasabi nga natin the thing speaks for itself, no? Is, nangyari yan sa House of Representatives, doon po officially yung printing bago ipadala yung GAB for the President's approval and signature. And Executive Secretary Bersamin. Bersamin and President Bongbong Marcos said that the General Appropriations Act had no blanks. Is that irrelevant? That is correct because nung pinadala yung printed GAB sa presidente, kumpleto na yung amount. Yung General Appropriations Bill na to. Yes, kumpleto na. Ginawa na ng House of Representatives. Ipinasok na nila yung gusto nila. Ngayon, if you remember, hindi kaagad pinirmahan ni Presidente yan nung scheduled date. Sabi niya kailangan nilang i-review. Yes. So nung nagtataka ako, bakit kung ni-review talaga yan, hindi dapat nalaman niya na may mga kulang-kulang dyan pagdating from the Senate, pagpunta sa House of Representatives from the Bicameral Committee. So would you say na hindi na review properly? Ano po yung palagay niyo nangyari along the way? Palagay ko rito, ewan ko kung talagang ni-review nila o hindi, no? Dahil kung ni-review nila, hindi naman po pwedeng hindi nila malalaman yun. Dahil vast yung powers ng presidente. Alam niya yun, unless na talaga naisahan siya rito. So you should have seen the BICAM report with the filled up amounts. Yes. Attorney Jimmy, would there be any liability that ultimately would also be linked to Malacanang, to the President and the Office of the Executive Secretary? Attorney Karen, that is a matter of evidence, I think. But that is also the reason why we are taking measures to make it clear that we are focusing on the falsification that happened at the House. So that the parameters are clear. Kasi po baka maging political pag inisip nila na dinadamay na namin lahat. Tsaka baka magbukang shotgun no? Lahat na lang sinisisi namin. It is very clear here by the facts of the case na may falsification dun sa printing. And you're really confident? Yan, mga kasamahan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito yung mga balita na dapat yung tutukan. Yan, Bilyonaryo channel, new channel, SMNI at Net25. Kita nyo naman.
fair yung pagbabalita nila. At lagi kayong tututok sa mga daily upload natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Abang-abang lagi sa ating mga daily upload. Bye-bye!